Samantala, muli pong tinalakay ng Department of Energy ang isinusulong nilang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law para mapalawak ang kapangyarihan ng gobyerno sa panahon ng krisis. May unang balita si Darlene Kai. Ayon sa Department of Energy, mas mababa na sa $85 per barrel ang average ng Dubai crude oil sa nakaraang linggo. Pero di agad mararamdaman sa mga gasolinahan. It will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. It might take time, a few weeks pa siguro, a few months. But I think the worst is over. Nakabase raw kasi ang retail prices ng langis sa MOPS o Min of Platts Singapore o yung daily average ng aktwal na bentahan sa merkado. Meron kasing tawag na lag time bago dumating yung crude oil, bago maidala sa refinery, bago maging ma-process at bago maibenta bilang produkto. 1-2 months yung lag time na yan. Muling napag-usapan ng 1998 Oil Deregulation Law na ayon sa Energy Department ay iminungkahi na nila sa Senado at Kamara na baguhin. Kabilang sa ipinalalagay nila ay ang pagpapalawak sa kapangyarihan ng gobyerno na makialam sa presyo ng langis sa panahon ng krisis kahit wala pang Energy Emergency Declaration. We have a proposal that expands it and makes it more systematic in the sense na there are some cases that you do not need energy emergency declaration by the president, but if some circumstances are present, make it more practical, no? Practical and responsive. Pero paglilinaw ni Garin, market competition pa rin ang iiral ng pulisya sa presyo ng langis sa kanilang proposal. Kabilang din sa proposal ang pagtatatag ng National Fuel Reserve na hindi bababa sa pang-60 araw na supply, pati ang pagtataas ng required na inventory ng oil companies sa 30 araw imbis na 15 lang. The theory is that babagsak yung presyo kung may competition ang mga oil companies. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.